Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Iba't ang ating pananalig sa aliman ng Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalibon ng kaliban ng Santa Maria, ay ating po yung binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng Panginoon Diyos ay Pray for the sick from the family. O ipanalangin natin ang may mga sakit mula sa ating pamilya, mga mahal sa buhay at ating kapwa-tao. Yan, at ngayon ipaliliwanag ko po sa inyo, ibabasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa bagong diba ng mabuting balita sa paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po kay Apostol San Mateo, Kabanata 8, talatang 8 hanggang 13, ito po ang mensahe. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitan sa hukbong Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po ay na-paralysis. Pinararatay sa amin at lubhang nahirapan. Pororon ako at pagagaling siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan. Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin ko lamang ninyo at gagaling dito. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo ayon sa inyong pananalig. Mangyari ang hiniling ninyo, doon di gumano yung alipin ng kapitan. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Juan sa 15, talatang 7 at talatang 15. Ito po ang mensahe. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang anumang maibigan ninyo at ipagkakalo. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Humirang upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon na namang hingin ninyo sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ka sa inyo, mag-ibigan kayo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 1, talatang 7, ito po ang mensahe. Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon. Ang babago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang isip. Ito po at ipapatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 5, talatang 14 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag ninyo ang matanda sa iglesia upang ipanalangin siya at pahiran langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin na may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ito po ang salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamabahagi ng The Bible Evangelization. Ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon paliliwanag ko po sa inyo ang mensaheng ito mula doon sa tema na Pray for the sick from family. Nais pong napatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na nais niya na kung tayo ay magkakasakit, kung tayo ay magkakaroon ng karamdaman, ay makayo ng lubos na pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan at pangalan ng Panginoon sa Kristo at tayo'y Kanyang pagagalingin. Kagaya ng sinabi ng banal na Panginoon sa Kristo na kung tayo'y mananampalataya sa Kanya, mananampalataya sa Panginoon Diyos ng lubos at tayo mananatili sa Kanya, ipagkakaloob niya anumang ating hihilingin sa pangalan niya. So ipagkakaloob ng Diyos ang anumang hihilingin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo at ito rin ay gagawin ng ating banal na Panginoong Jesucristo sa atin sa ikararangal ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay manampalataya na lubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at ipagkakalob niya ang ating pangangailangan. Partikular, magkaroon tayo ng malaking pananalig sa pagpapagaling ng karamdaman. Kung tayo may karamdaman, mananampalataya tayo, manalangin tayo na may pananampalataya, malaking mananalig at palingin tayo. Ganyan din sa ating kapwa-tao. Ipanalangin natin sila at pagagalingin ng kanilang karamdaman. Maging ating kapamilya, lalo na. Ang kagaya ng ginawa nung kapitan, ting nabanggit, doon sa talata sa San Mateo na nagkaroon siya ng malasakit sa kanyang alipin o doon sa kanyang likod na mapagaling ang kanyang karamdaman. Lumapit siya sa Panginoon sa Kristo. Sa kanyang laki na pananampalataya. Hindi na pinuntahan pa ng Panginoon sa Kristo yung bahay
nung kapitan, gumaling yung kanyang alipin. So sa ganung klase ng mga pananampalataya natin ay tayo ay pagagalingin ng ating Panginoon. Lalong-lalo na siya ngayon ay nasa piling na ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya manampalataya tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at tayo pagagalingin sa kanyang karamdaman. Gayman ay tayo ay magkaroon ng iba yung walang pag-aalinlangan na pananampalataya. Sapagkat kung tayo mag-aalinlangan, tayo ay hindi niya pagagalingin. Tayo ay hindi natin makakamit ang ating hinihiling kapag bago-bago ang isip at may pag-aalinlangan. Hindi tayo dapat mag-aalinlangan sa Panginoon Kristo, sa Panginoon Diyos, sa ating pananampalataya. Dapat 100% ang pananampalataya at makakamit natin ang ating hinihiling. Sa ating sila at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan para dinggin tayo ng ating banal na Panginoon. At yung ating ipinapanalangin ay pagalingin at kung tayo may sakit tayo ay dinggin sa ating mga pananalangin. Kung tayo may sakit, tayo ay humingi ng kapatawaran. Sapagkat kung tayo nagkakasakit, dahil sa tayo ay napapahamak sa ating pagkakamali, tayo ay nagkakamali sa ating buhay directly sa kalusugan. So kung tayo ay mali sa kalusugan, maaaring pahamak, or tayo ay pinagkaruwisyo ng ibang tao, kaya tayo ay nagkakaroon ng sakit at maaaring tayo ay nagiging mahina na rin sa ating pananampalataya or wala tayong pananampalataya or tayo ay nagkakasala rin. So, kaya tayo ay, kung tayo ay napinsala ng ating kapwa o ating pagkakamali o ano magpuri ng tayo nagkaroon ng karamdaman, tayo lumapit sa Diyos ng may malaking pananampalataya para tayo pagilingin. Hilingin natin ang ating karamdaman gayon dito sa ating kapwa-tao, ating kapamilya. At sila ay pagagalingin ng ating banal na Panginoon Diyos maging tayo. Ngayon, may tulong din ang bendisina at ito ay ginawa ng Diyos para sa kanyang mapapagaling at sa kanyang impart para tayo ay gabayan. Yan sa pamamagitan ng practical medicine o yung scientific na ginawa ng Diyos para dito sa practical na ito para tayo mapagaling. Ngayon man ipapanalangin pa rin natin ang lubos para tayo lubos sa mapagaling yung scientific medicine. Nagabay din ng ating banal na Panginoon. Sapagkat yung mga gamot na yan, ginawa ng Diyos na ginagamit ng mga doktor, ay ginawa ng Diyos siya para tayo ay magabayan sa ating mga karamdaman. Yan mga yan. So yung doktor din, ginawa din niya para ma-prescribe yun. So, yung mga doktor, kinakailangan, ating idalangin sila na magabayan sila para maging tama yung prescription o finding sa'yo. Yun, di ba? So kaya tayo ay manampalataya kung tayo ay doktor. Kailangan din samahan din natin ang pananampalataya kung tayo man ay lalapit sa doktor para tayo ay pagalingin sa iba't iba nating karamdaman o pagkakamali na maaaring mapagaling ng doktor. At higit sa lahat ay siyempre ito ay direktang mananampalataya sa Diyos na tayo ay instantly mapagaling ng kanyang paghihimala sa ating mga karamdaman. Yan. Yan. Ganon ang ating dapat na gawin. So, sana ay nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na buhay at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan at gabay sa pamumuhay nito, mabuting pamumuhay. At sana ay patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng salita ng ating Banal na Panginoon Diyos. At kayo ay may kayat sa pagmabuting balita. Gayman, higit ay ang pakikinig ninyo ng mabuting balita ng himbalang ito at kayo ay isabuhay ito para kayo magkaroon ng kaligtasan. Sa gayon ay tayo ay may ayos sa salita ng Diyos at magkakaroon tayo ng kaligtasan. Malaki ang pag-asa natin na magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual sa pagsasabuhay ng mabuting balita. At sa interventionity, maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria ang lahat ng mga reliyon. Tayo at mapunawan ng ating mga reliyon. Sa gayon, mapapayaran natin yung kapayapaan, maiwasan natin yung sigadutan sa ating mga paniniwala, pananampalataya. Magkakaroon tayo ng respeto sa ating mga pananampalataya. At pagkakaisa, mapapayaran tayo ng pagmamahalang, kapayapaan, etc. Aral ng ating mga reliyon. At doon sa CBCB, Vatican Church, kayo patuloy na ang ating banal na maliwanagan ng Banal na Santa Maria, patuloy yung pagbuklorin ng sangkatauhan sa pananampalataya mula ba sa Pilipinas, sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoong Jesucristo at Lord. Yan.
At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong maasa ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria. At kayo ay mapagbuklod sa pananampalataya, ating mapagbuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon Kristo, sa ating paghahayag na ito. At doon sa mga kapamana, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria, at kayo ay mamahalan na mabuti, tugunin niyo yung karapatang pantao. At doon sa aming lokal na pamahalaan, kayo maliwanagan ni Banal Santa Maria at mamahala kayo mabuti at matuwid. Ngayon din doon sa lokal na aming kapulisan, magabayan kayo, magpapairal kayo ng patas na peace and order. At ang magpapairal kayo ng kapaipat, protektahan din kayo ng ating mga Panginoon Diyos sa inyong pagpapairal ng peace and order. At doon sa mga lokal na parokya sa aming sa bayan ng Ibang Quezon, ay maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria at patuloy yung pagbuklod yung mamamayan ng Ibang Quezon at sila yung manampalataya sa Diyos at sa mamagitan ng Banal na Panginoon sa Kristo. At yung mga bawat mga reliyon doon, kayo maliwanagan, magkaisa kayo sa pag-uunawa ng mga reliyon. Kaya mga kapayapaan. Yan, magandang hapon sa inyo lahat. Muli, ang pagpapala ng Diyos ay sumating lahat. At doon sa mga may sakit, kayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria, ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo, at kayo ay mapagaling sa inyong mga karamdaman. Magkaroon kayo malaking parataya sa Diyos at kayo ay mapagaling sa inyong karamdaman. Magandang hapon sa inyo lahat. Yan.